Ang tao, ang bayan, hindi Ipagagapi ang tao, ang bayan, hindi pagagapi. Ang tao, ang bayan, hindi pagagapi. ng people. United, you never be defeated. The people united, you never be defeated. The people united, you never be defeated. Sa mga nakikinig at nagtitipon dito sa paligid ng malapit lang dito sa EDSA Shrine. Maraming salamat. Bagamat tayo ay hindi kalakihan sa bilang, subalit napakalaki naman ang puso at hangarin natin na tayo ang magdadala ng mabuting layunin at pagmumulat at boses para sa sambayan ng Pilipino. Kaya tayo naririto. Una, dapat mailinaw, mga kababayan, na ang pananagutan sa nagaganap na kahirapan, kaguluhang pangpolitika at mga nagaganap na iskandalo ng korupsyon, pagnanakaw at pandarambong sa kaban ng bayan at ang nagaganap na mga pang-aabuso, lalo na sa Kongreso, ang panunumbalik ng abuso sa poder at pagwawaldas sa kaban ng bayan at malaganap na pag-iral ng korupsyon, ang pagbabalik ng iligal na droga at kriminalidad. Lahat ng ito, ang punot dulo ng may pananagutan ay ang Pangulo ng Bansa. Ang failure of governance ni Marcos Jr. ang dahilan kung bakit lumulubha ang kaguluhang pangpolitika at nagre-resulta sa pagtindi ng krisis pang-ekonomiya na siyang dahilan kung bakit lumalaganap ang bilang ng mamamayang Pilipino na nakakaranas ng kahirapan araw-araw. 63% o dalawa sa bawat tatlong Pilipino ang nagsasabi na mas lalong mahirap ang buhay nila sa ilalim ng gobyerno ni Marcos. Yan ang totoong survey. Ibig sabihin po, nagpapatotoo ito ng panawagan noong nakaraang State of the Nation Address ni Marcos noong 2024 na dapat asikasuhin niya ang mahigit 10 milyong pamilyang Pilipino na nakakaranas ng tinatawag na involuntary hunger o pagkagutom o kakulangan ng pagkain sa araw-araw. Yan po ay mga konkreto at hindi ginagawang kwento, kundi totoong buhay at kamatayang sakripisyo na nararanasan ng mamamayang Pilipino simula nang umupo ito ang inutil at walang direksyon na gobyerno ni Marcos, kundi puro politika. At ay noona ay ang mga barkada niyang mga milyonaryo at mga oligarkong walang pakialam sa ordinaryong mamamayang Pilipino na nag-iikahos at nagsusumikap na makapag-survive ng isang araw sa isang buhay nila. Malinaw po na ang problema ng bansa ay hindi si Rodrigo Duterte o si Sara Duterte because they are not running the government. Rodrigo Duterte is no longer the president. Sara Duterte is just the vice president. Ang poder, kapangyarihan, mundo at programa at otoridad ng gobyerno nasa kay Marcos. Therefore, kung palpak, bulok at walang direksyon ang gobyernong ito, huwag niyang isisiyan sa taong bayan o kay former President Duterte o kay Sara Duterte, sapagkat ang lahat ng kapangyarihan, akses sa pundo, programa, direksyon ay nasa kamay niya bilang Pangulo ng Bansa. Kung hindi niya kayang tugunan ang mga totoo na mga isyu ng kagipitan at kahirapan ng mamamayang Pilipino, walang dahilan na manatili pa siya sa poder, sapagkat ang obligasyon ng Pangulo ng Bansa, pamunuan ng tama at matuwid ang gobyerno at dalhin sa kaunlaran at kapayapaan ng buong bansa. Subalit simula nang umupo si Marcos Jr., mga kaibigan, mga kababayan, kaguluhan sa politika dahil ang inatupag nito ay ang pananatili
na destabilizers ang mga tao, ang taong bayan na nagpo-question kung paano nila hinukos-pokos, inistapa at ginawang tapsoy ang budget for 2025. Malinaw po na ang palusot ni Chis Escudero at ni Stila Kimbo ay hindi po tumutugma sa katotohanan at ang sinasabi nila na nagsisinungaling si Rodrigo Duterte at si Congressman Ungap sa pagbubulgar ng anomalya at kabuloktutan dito sa budget ay napatotohanan tama ang ibinulgar at ibinunyag tungkol sa ukos-ukos ng budget na ito. Una, dapat ang isang dokumento po, lalo na dokumento ng gobyerno, ay napirmahan na. Hindi po draft ang tawag dyan, mga kababayan. Ang bicameral report na maraming blanco ay isang permadong dokumento. Therefore, kung permadong dokumento ito, hindi po ito draft. Nang isa lang ito sa plenaryo o sa pagpupulong ng buong kapulungan ng Kongreso, inaprubahan nila ang final report na ito ng bicameral. At dahil dyan ay nagkaroon ng budget bill na may mga blanco at walang laman ng mga pondo na nararapat ay nalalaman ng mga kasapi ng Kongreso sapagkat yan ang minamandato ng batas. Therefore, hindi makapaghugas kamay si Marcos na ang istapa, kurakot at tupos-tupos na budget of 2025 from the very start alam nila na ito ay baluktot at may mga katiwalian dahil 28 items blanco, 13 pages. 13 pages may 28 na mga blanco. Mga kababayan, ang budget po ay hindi dokumento lamang. Ito ay dugo at pawis na pera at pondo ng mamamayan na nararapat ay pinag-iingatan at hindi pwedeng ito ay gawin lamang na parang laruan na sasabihin nila ano kung may blanco. Total nang isinabit sa gobyerno ni Marcos sa Malacanang ay wala ng mga blanco. Kalukuhan ang bagay na illegal at kriminal na pangingialam sa mga blanco sa budget ay isang kriminal na pananagutan hindi lamang ng mga empleyado kundi mismo ng pamuluan ng Kongreso at Senado. At kung ito ay alam ni Marcos, therefore dapat hindi niya ito pinirmahan upang hindi ito maging isang batas o General Appropriations Act of 2025. Ano po ang punto de vista natin dito? From the very start, illegal, hocus-pocus, at pag-istapa ang budget ng 2025 sapagkat maraming mga blanco ang napatunayan na pwedeng lagyan ng mga amount ng pondo na pwedeng kurakutin at tampumin sa kabayan bayan at ito'y dugo at pawis ng mamamayang Pilipino na nagbabayad ng buwis. Yan ang totoo sa usapin ng budget na ito. Therefore, ang tamang ginawa ni Marcos sana ay ibinalik ang mga blanco ito at dapat inulit ng Kongreso at pinag-usapan sapagkat hindi pwede na ang mga staff o empleyado lamang ang maglalagay ng mga amount sapagkat yan ay dinideliberate, inaaprobahan at hindi pwedeng minamagic at ginagawang focus-focus. Therefore, malinaw mga kababayan